we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam ko. For today's Dawn Watch prayer meeting. For today. Amen, amen. Sige po, palapakan natin si Lord sa buhay ng mga nag-testimony. Talagang ipagsigawan natin ng Diyos talaga natin ay mabuti. At handa na po natin ang ating mga puso sa oras na ito. Sa ubasan po ng Prayer of Faith Church, Worldwide Ministries Incorporated, tayo po'y gaganap ng ating day 220. 220 days na po tayo sa ating Sunset First Watch Prayer sa biyaya ni Lord. Nakatuloy tayo nakaka-join. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa lahat ng mga kamanggagawa na naka-join ngayon. 17 pa lang po tayo. Amen. At sabi ko nga, wag natin hanapin ang wala. Malulungkot ka lang. Ang mahalaga, nandiyan yung preacher. Amen. Praise God. Pag walang preacher, nako, mauobliga ako na naman mag-preach. Amen po ba? Salamat. Nandiyan naman, nakita ko naman yung preacher natin. Kaya, salamat din sa ating mga tigapanguna, sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosem Nozuelo, kasama kay Pastora Glory, dahil sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang social media sa paghahayag ng salita ng Diyos. Amen? Kaya, naka-FB Live na po tayo ngayon. At mamaya makikita na natin ito sa YouTube, ma-update ang YouTube natin, maging ang ating TikTok at Spotify. Okay, makikita po natin lahat yan. July 9 na po ngayon, 2026. At napaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin. Okay, totoo naman. Walang ibang maaagawa ng himala kundi ang ating Panginoong Hesus. At yan ay ipagaganap, ituturo sa atin ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos. Jesus is the miracle working God. Natawagan ko na po ang ating tigapanguna sa POF Ocean View Chapter, Calaklan, Olongapo City. Walang iba kundi si Pastor Boyet Gutierrez. Nak, it's your turn. To God po, praise God, at isang mabiyayang sunset, first watch mo. Kaya inaanyayahan ko na po ang bawat isa na muli ay makipagbuklatan tayo sa ating banal na kasulatan sa Aklat ng Lucas. Aklat ng Lucas, Kapitulo 7, versikulo 12 hanggang 15. At tatalon po tayo sa Lucas 8, sa chapter 8, versikulo 52 hanggang 56. Inulit ko po, Luke 7, 12 to 15, at saka Luke 8, 52 to 56. Kung nariyan na kayo, ganito po ang sinasabi mga kapatid. Sa chapter 7, verse 12, nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Ito ay kaisa-isang anak na lalaki ng isang byuda. Napakaraming tao mula sa bayan na sumama upang makipaglibing. Sa 13, nahabag ang Panginoon ng kanyang makita ang ina ng namatay. Kaya't sinabi niya rito, huwag kang umiyak. Sa verse 14, nilapitan niya at hinipo ang kabaong at tumigil ang mga may pasan nito. Sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Sa verse 15, bumangon ang patay at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta, dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. So sa chapter 8 po mga kapatid,
verse 52, ganito po ang sinasabi mga. Sa verse 52, nag-iyakan ang lahat ang naroon at kanilang tinatangisan ang bata. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag kayong umiyak. Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Sa 53, pinagtawanan nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit tinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, bumangon ka bata. Nagbalik ang hininga ng dalagita at ito'y agad na bumangon. Pagkatapos, bigyan siya ni Jesus ng pagkain. Manghang-mangha ang mga magulang ng bata. Ngunit pinagbilinan nila ni Jesus na huwag sabihin kanino man ang pangyayaring ito. Tayo po'y panandaliang manalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa isang jubileyong muli na magamit po ang aking buhay na bilang pagayag ng iyong mga banal na salita. Dalangin namin na samahan po kami sa buong oras na ito with your Holy Spirit, Lord. Bigyan mo kami ng tunay na pangunawa upang malaman namin ng lahat ng mga bagay na gusto mong ituro sa amin sa hapon na ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo ang pinakamataas na papuri. In Jesus' mighty name, amen and amen. Okay, glory to God po muli mga kapatid sa isang napakagandang sunset First Watch Prayer Gathering. Masaya ako at patuloy akong binibigyan din ng kalakasan ng ating Panginoong Jesus. Yung aking preaching kahapon ay tunay na nagbigay sa akin ng kalakasan na muli magkaroon ako ng panibagong lakas ngayon sa hapon na ito. So glory to God po sa bagay. At sa ating pag-aaralan ngayon na may topic na Jesus is the miracle working God, mga kapatid. Kaya talagang alam po natin na si Jesus ay nakilala talaga. Dahil sa mga kamangha-manghang bagay na kanyang ginawa. Mga himala, dahilan para dito talaga na insecure yung mga high priest nung panahon niya. Mga punong pari, pariseo, mga saduceo. Kaya gusto nilang pabagsakin itong si Jesus, ang ating Panginoon, para magalit yung mga tao laban sa kanya. Pero ang sabi ni Jesus sa John 10:37-38, pakinggan po natin ito mga kapatid. Ang sabi niya doon sa English, don't believe me unless I carry out my Father's work. Sa 38, but if I do His work, believe in the evidence of the miraculous works I have done. Even if you don't believe me, then you will know and understand that the Father is in me and I am in the Father. So ang sabi po ng ating Panginoon Jesus, ayaw ninyo maniwala sa akin, at least maniwala kayo sa mga himala. Ang mga himala ang dahilan para paniwalaan siya. Kasi nga, siya lang talaga nakakagawa ng mga bagay na yun. Amen. Pero po sa ating sa panahon ngayon, ay hindi na natin kailangan pa na sabihin. Dahil alam natin, naniniwala tayo na si Jesus ay anak ng Diyos. At sa katulad nila natin sampalataya kay Jesus, hindi na tayo sinasabihang paniwalaan ang kanyang mga ginagawa. Dahil naniniwala tayo mga kapatid na si Jesus ay miracle working God. Amen po? Amen. Pero iba ini-expect sa atin mga kapatid. Ano yun, Pastor? Ang sabi sa John 14:12. Sa John 14:12, ang sabi doon sa wikang English, I tell you the truth. Anyone who believes in me will do the same works I have done, and even greater works, because I am going to be with the Father. Iba po ang ine-expect sa atin. Hindi na yung maniwala lang tayo doon. Ang ine-expect sa atin ay we will do the same thing. Gagayahin natin ang ating Panginoong Jesus that Jesus did sa lahat ng kanyang ginawa at higit pa sa ginawa ni Jesus. Amen? Kaya po ba natin yon? Magagawa po ba natin yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesus? Amen. So kaya ang tema na ating sasagutin
ay what should we do as we reflect on the miracles of God? Ulitin po natin, what should we do as we reflect on the miracles of God? So, ang point number 1 natin mga kapatid, renew our mind. Ulitin po natin, renew our mind. Makikita po ito sa Lucas 7 verse 12. So, ang binatang namatay, ang sabi sa verse 12, ito ay isang kaisa-isang anak na lalaki ng isang balo. Si Jesus ay nahabag sa isang balo kasi noong unang panahon, mga kapatid, pag sinabi nating balo, ito ay matanda na. No? Wala na siyang asawa, nag-iisa na siya sa buhay. Kaya sa Bible, laging pinapaalala na mahalin o we have to take care of the widow. Kasi lalo na sa kultura po nila, wala na siyang kasama, wala na siyang source ng ikabubuhay, wala na mag-aalaga, kaya nahabag si Jesus sa balon na umiiyak. Dahil sa lungkot at dahil na rin sa kawalan ng pag-asa. Parang ang sabi ng balo, paano na ako ngayon? Mamamatay na rin ako. Wala na siyang pag-asa. So, at binuhay ni Jesus ang lalaki. Ang tanong mga kapatid, sino ba ang binuhay ni Jesus? Siyempre, yung patay. Tama po. Pero ang higit na gustong bigyan ni Jesus ng buhay ay ang inang balo. Pansinin po natin, nahabag si Jesus doon sa balo, hindi po sa patay. So gusto ni Jesus buhayin ang namatay niyang pag-asa, mga kapatid. Binuhay ni Jesus ang lalaki, hindi para sa lalaki, kundi para sa kanyang ina. Binuhay ni Jesus ang binata para may mag-alaga sa kanyang ina. So, wag po nating isipin na para sa ilang yung himala. Tandaan po natin, it is for you to love God more and to serve others more. Ang himala ay hindi lamang para sa atin, ito ay higit na para sa iba. At siya sa verse 15, at siya ay ibinigay ng Diyos sa kanyang ina. So, lahat tayo mga kapatid gusto natin ng himala. Gusto natin yung mga blessings. Lord, pagpalain mo ako. Lord, i-restore mo ang mga nawala sa akin. Pagalingin mo po ako. So, masaya talaga tayo mga kapatid pagka nakaka-receive tayo ng mga pagpapala. Minsan, nagse-celebrate pa nga tayo. Ramdam natin na tayo ay napaka-espesyal. Kaya gusto ko minsan, gusto ko rin na i-share sa inyo ang napakagandang testimony ng aking buhay. Gusto ko pong i-share, way back kung daw nagkakamali, ito yung nakaraang December 8, nakasama ko ang ating head pastor, si Pastor Alex, sa isang misyon sa Pasig, sa Manila. Isang mabiyayang misyon, punong-puno ng probisyon ng ating Panginoon Diyos. Isang matagumpay na maghapon na pagmimisyon hanggang sa pag-uwi, talaga namang umaapa. Wala po kaming ginawa doon kundi kumain. So isang araw, pagkagising ko ng kinabukasan, iba na po ang naging pakiramdam ko. Yung kalahati ng aking katawan ay hindi ko na maigalaw. Hindi ko alam, nung ako'y magpatingin, ako pala ay inatake na ng stroke. So, yung aking isipan ay hindi kailanman naapektuhan nung karamdaman na aking naramdaman noon. Bagkus, lagi kong iniisip, lagi kong inaalala ang lahat ng mga pangako sa atin ng ating Panginoon Diyos. So, akala natin, minsan, nawawalan tayo ng pag-asa.
Kala ng iba, kapag inabot tayo ng mga ganitong mga sitwasyon, yung pag-asa nating mabuhay, yung pag-asa nating makaahon muli ay malabo na. Lalong-lalo na kapag kasasabihan ka ng doktor na ang stroke na yan. Wala ka ng pag-asa. Kailangan mo na lang uminom ng maintenance para ma-maintain mo ang buhay mo. So mga kapatid, dahil sa tayo ay Kristiyano, tayo ay Amen. nangahawakan sa salita ng ating Panginoon Diyos. Naranasan ko po ang isang napakagandang himala na ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Praise God. Narito ako sa harapan ninyo na nauunawaan ninyo kung ano yung aking ibinibigkas, yung boses ko. Hindi na po ito apektado na noong mga unang mga araw talagang hindi po ako makapagsalita. Mahina ang aking katawan, wala akong balance. So salamat sa Diyos. Salamat po sa mga pagpapala na sa isang himala na ako po'y muli na magamit sa paghahayag ng salita. So mga kapatid, akala natin ang nangyaring himala ay para sa atin lang. Wow. Katulad po nung sa binatang namatay, hindi po siya binuhay ng ating Panginoon para sa Kanya lang. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng muling kalakasan ng ating Panginoon, hindi para lang sa ating sarili. Bagkus, tumatanggap tayo ng himala para makapagpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. At para maging pagpapala pa po tayo sa nakakarami. Amen, amen. So kapag may pinagpala o sino man sa atin ang pinagpala, lalong-lalo na sa pagpapalang pinansyal, mga kapatid, sabihin mo, huwag mong solohin. So, Amen. mga kapatid, kapag po tayo may mga pagpapala na nararanasan, lalong-lalo na sa mga nauunawaan natin sa mga salita ng ating Panginoon Diyos, ito po, pagpapala na ito ay lalong lalago dahil hindi lang po ito para sa atin. Sinuturuan tayo ng ating Panginoon na sa tuwing tayo makakatanggap ng mga pagpapala, lalo na ng mga himala, lagi po nating isipin na meron po itong purpose. Amen. Pinagaling ka na para makapagpatuloy ka. Hindi ka binigyan ng Diyos ng kasakitan para ikaw ay mahiga. Binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon Diyos na bumangon tayo para harapin natin muli Amen. ang mga tungkulin na hiya, mga kapatid. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay humingi sa ating Panginoon Diyos, huwag nating kalimutan ang utos na love God with all your mind and with all your soul, with all your strength, and love others as you love yourself. Itatama po natin lagi doon sa Great Commandment, pati na yung pag-receive po natin ng mga himala. And for you to inspire others by your testimony. So sa pamamagitan po ng testimony, ito po ay magbibigay sa iba ng isang napakagandang himala. Kaya po ba natin gawin yung nabi ng ating Panginoong Hesus na china-challenge tayo ng ating Panginoong Hesus na kung ano man yung kanyang ginawa ay dapat na gawin po rin po natin sa panahon natin ngayon. Amen. Nagagawa po ba natin ito? Amen. Dahil din po doon sa napakagandang testimony na ibinigay sa akin ng ating Panginoon Diyos na muli akong makalakad, muli akong Praise God. mabigyan ng kalakasan. Dito po sa aming lugar sa marami pong stroke victim dito. So sa tuwing makikita God. nila ako na nagdadrive ng tricycle, nagdadrive na ako ng kotse, isang bagay po ito mga kapatid, doon sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus, na gawin mo rin ito. Amen. Magagawa po ito by means of testimony. Sa mga patutuo ng ating buhay, makikita nila na tayo ay may tunay na Diyos na buhay. God is Kaya good. ingatan mo natin mga testimony na yan, mga kapatid. Praise God. Kaya tulong yun, no? Para
mag-reflect. So, how should we do as we reflect on the miracles of God? Kailangan lang po natin baguhin yung ating pag-iisip. Yun po yung ating number totoo one. yan. At yung pangalawa po, stop self-pity. So Yes. sa Lucas 7:13, kapatid, si Jesus ay mahabagin. Na makita siya ng Panginoon, siya ay nahabag sa balo at sinabi ritong, huwag kang umiyak. Mahabagin si Jesus, lalo na sa mga anak niya na nawawalan ng pag-asa at umiiyak. Dito nakikita ang atensyon niya. Ang sabi sa Psalms 32:17 and 18, sabi roon, agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang wala ng pag-asa. So bago binuhay ni Jesus ang binata, may sinabi siya sa ina. Sa verse 13, na makita siya ng Panginoon, siya ay nahabag. Huwag kang umiyak. So mga kapatid, maraming Kristiyano, marami sa atin ang iyakin, di po ba? Ano ba? Totoo yan. Iyakin, Days of sabihan joy lang yan. ng pastor, Days of joy. iyak na. Yung iba naman, mapagsabihan lang, hindi mo na makakikita sa sunset prayer hanggang sa dawn, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, nahabag si Jesus sa mga umiiyak, pero hindi naman niya ini-encourage na umiyak na lang tayo nang umiyak. Kaya bago gawin ang himala, sinabi ni Jesus, huwag kang umiyak. Ang ibig sabihin po ng ating Panginoon Diyos na huwag kang umiyak, huwag kang mag-self-pity. Huwag kang kahabagang masyado yung sarili mo. So, pansinin po natin, ito ay isang command. Utos ito, huwag kang umiyak. Yes, so tandaan natin ang kautusan, mga kapatid. Ano po ang susundin ko? Puso o isip? Gusto. So, ikaw ang masusunod. Gaya ng isip, mga kapatid, binabago. Ang sabi sa Bible, sabi niya, renew your mind in accordance with the Word of God. So, inuutusan mo na huwag sumunod sa takbo ng sanlibutan. Hindi ka naiiyak dahil pagkasa yung sarili. Kung gusto mo ng himala, itigil mo ang self-pity. Amen. Tandaan po natin, anak ay ng Diyos. May mga pangako sa atin ang ating Panginoon Diyos. So, imbis na mag-self-pity, ang gagawin natin, hanapin mo ang ating Panginoon Diyos. Hanapin mo manghawakan ka sa mga pangako niya. Kasi minsan mahirap nating paniwalaan hanggat hindi natin nararanasan minsan yung mga tinatawag natin ganito mga himala. Pero ang sabi sa Psalms 46 verse 1, sabi doon, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. So anong ibig sabihin nito? Nandyan lagi ang ating Panginoong Jesus sa tabi mo, mga kapatid. Alam niya kung ano ang mga sitwasyon ng bawat isa sa atin. You will never be hopeless. You will never be helpless, mga kapatid. Because Jesus is our ever-present help. Instant yan dahil lagi siyang nandyan sa anumang kinakaharap mo ngayon. So nararamdaman mo man o hindi. So what to do, mga kapatid? As we reflect into the miracles of God, yung point number 1 natin is renew your mind. At ang pangalawa is stop self-pity. At ang pangatlo, mga kapatid, sa kwento ng binuhay na dalagita sa Lucas 8:52, sabi roon, nag-iiyakan ng lahat ng naroon at kanilang tinatangisan ng bata. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag kayong umiyak, hindi patay ang bata. Natutulog lamang. So what should we do as we reflect on the miracles of God? So point number 3 natin, mga kapatid, stop crying. Huwag ka nang umiyak, sabi ni Jesus. Inulit-ulit ni Jesus bago gumawa ng himala. Huwag kayong umiyak, sabi niya. Hindi tayo pinipigilang umiyak, mga kapatid, lalo na't nakakapagpagaan ito ng ating kalooban. Natural talaga na umiyak tayo, mga kapatid. Pero, ang sabi ni Jesus, huwag ka namang iyak ng iyak, sabi ni Jesus.
Kasi kapag iyak ka ng iyak, nawawala naman na yata yung pananampalataya mo. Sabi nila, pananampalataya, hindi pa tayong bata natutulog lang. Si Jesus na, may sinasabi ay hindi yung nakikita. Ano ba yung pananampalataya natin mga kapatid? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mga kapatid, kaya manampalataya po tayo. Pag huminto ka ng pag-iyak, ito ay isang kilos ng pananampalataya. Huwag kang mahabag sa sarili mo dahil alam mo meron kang Diyos. So pag hindi ka na umiyak, wala na yung self-pity mo, kilos na ito ng pananampalataya. Hindi ka na magiging malungkot kasi alam mo na may ginagawa sa iyo ang ating Panginoon Diyos. Kaya hindi ibig sabihin ni naririndi sa iyo o natutulili sa iyo. Huwag ka nang umiyak dahil ito'y natutulog. Ibig sabihin, huwag ka nang umiyak dahil yung sitwasyon natin ngayon, kung ano man po yung nararanasan natin ngayon, hindi yan po permanente. Tatandaan natin, ayaw ni Lord na nakikita tayong naghihirap. Amen. Praise God. Kaya umiyak mga kapatid. Hindi yan habang buhay mga kapatid. Kaya tayo kapag tayo inaabutan ng mga ganitong mga sitwasyon sa ilalim ng ubos ng prayer of faith, masaya tayo, hindi tayo masyadong apektado ng mga yan. Amen. Kaya huwag tayong umiyak kasi may himalang magaganap. Yun ang ibig sabihin ni Jesus mga kapatid, kaya hindi ka iyak kasi nananampalataya. So kahit na ang kinakarap mong sitwasyon ay nagsasabi na wala ng pag-asa, wala ng ibang paraan, may alam tayong mga Kristiyano na hindi alam ng iba. May alam tayo kasi may himala po ang ating Panginoon Diyos. Amen. Amen. Ano uli ang sabi? Ang sabi sa Hebrews 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. Tatandaan po natin Hebrews 11:1. So tuloy po natin yung kwento mga kapatid sa Lucas 8, no? So sa 53 mga pagkapatid, pinagtawan nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na yung dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, bumangon ka ba? Nagbalik ang hininga ng dalagita at ito'y agad na bumangon. Pagkatapos pinabigyan siya ni Jesus ng pagkain. Manghang-mangha ang mga magulang ng bata. So pinagtawanan nila si Jesus, mga kapatid, sapagkat alam nilang patay na yung dalagita. Sino nga ba naman ang hindi matatawa, patay na nga yung bata. Tapos sasabihin mo natutulog lang. So pwede mo nga sabihin, yan sa area ng buhay mo ngayon. Katulad ng mga problema mo ngayon. Tulad ng mga naghihingalumong love life. Tulad ng mga naghihingalumong bulsa. Pwede mong sabihin yan, bangon. Pagka sa financial na naghihingalo. Finances, bangon. Yan yung ating faith. So, nasabi nga sa patay, di pwede mabuhay, mga kapatid. Kahit na walang-wala ka na, sabihin mo, bangon. No? Yan yung ating talagang pinanghahawakan sa ating pinaglilingkuran ng Diyos. So, pwedeng bumalik kung ang hinihingi niya ay talagang bumalik. Kaya may gusto ba tayo na bumalik sa ating ngayon? Marami tayong gustong bumalik, mga kapatid. Yung hininga ng dalagita at bumangon siya agad. So, pinag-utos uli ni Jesus na bigyan ng pagkain ang bata. So, makikita natin, mga kapatid, yung katangian ng ating Panginoong Jesus dito, mga kapatid. Iniutos ni Jesus na bigyan ng makakain ang bata. Hindi tumigil ang ating Panginoong Jesus na buhayin lang yung bata. Hindi siya interesado na makabangon lang yung bata. Gusto ni Jesus na tulungan ka pa rin na magpatuloy sa himalang tinanggap mo. Hindi ka lang pababangunin, kundi aalalayan pa tayo, mga kapatid. Hindi ka lang niya tutulungan noon at pababangunin ka ngayon. So hindi siya nang iiwan, mga kapatid, ng kanyang sinimulan. Tatapusin talaga ng ating Panginoon yun. So Jesus will sustain you. Ang sabi sa Isaiah 46:4, mga kapatid, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang po at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y
iligtas at tulungan. Yan yung puso ng ating Panginoon Diyos. So paano kaya kung tayo ay tumanda, kung ano ka ngayon? Yung mga pagpapala mo na naranasan mo, yun din po ang mangyayari, mga kapatid. So ituloy natin yung nangyari, mga kapatid, sa mga huling talata. Sa 56, at namangha ang kanyang mga magulang. Namangha ang kanyang mga magulang. Dati ang sabi ni Jesus, ito'y natutulog lang. E di nagtawanan. So dating lang ang nagtatawanan, ngayon namamangha. Ganon din po yung nangyari din sa akin noon. Lalong-lalo na yung hindi ko makalimutan nung ako ay binigyan ng pagkakataon na mag-drive doon sa bagong-bagong sasakyan nila Pastora Raquel. Hindi ko alam Yan. yan. Pero nakita ng mga tao doon, ng mga ahente ng Toyota, na hinihila ko yung paa ko paakyat doon sa ng Toyota. Hindi nila akalain na sa dinami namin na pumunta doon, yung stroke victim pa ang magdadrive. So, napakalaking testimony, mga kapatid, na may mga tao na kapag ka nakita kanila na gano'n yung sitwasyon mo, talagang tatawanan ka, parang ganito rin. Pero ang sabi ni Jesus, hindi kayo, sabi ni Jesus, namangha yung kanyang mga magulang. Kasi ang alam ng mga tao, talagang hindi ko. Sabi nga nung agent doon sa Toyota, sigurado po kayo yung maglalagas ng bagong-bagong sasakyan na ito, ingatan po ninyo, parang hindi nyo kayang mag-drive. Pero nung panahon na yon, inilehans namin yung agent na yon. Pinagpala namin yung ahente na yon. Nalaman niya na ang mga taong nakapaligid sa kanya ay mga pastor ng Ubasang Prayer. Matindi ang pananampalataya. Kaya yung pagtatawa na nila nung una, napalitan ito ng kamanghaan. Namanghaan sila dahil bagong-bago Totoo yan. isang stroke victim. At hindi lang yun, mga kapatid, na napakaganda mga testimony. Ako rin yung ginamit para i-break in yun. From Angeles to Pangasinan. Praise Back God. and forth. Layo Amen. So isa lamang po ito sa mga kwento o mga patutuo ng mga lingkod ng Diyos na Totoo yan. totoo po. Amen. Na yung himala ng ating Panginoon Diyos at kung paano siya nagbigay ng himala, magagawa rin po natin siya. Dahil kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Nakabuhay po tayo ng patay, nakabuhay po tayo ng patay. Totoo po yun. Marami ritong mga namatay ang pag-asa na makalakad muli kasi ang daming stroke victim dito sa Ocean View. Mm-mm. Pero mula kita tayo na kaya nating mag-drive, kaya nating lumakad, kaya nating gawing muli yung dati nating ginagawa, isang patotoo yan na kaya nating maging katulad ni Jesus na magbigay ng encouragement para mabuhay muli yung kanilang pag-asa. Kaya mga kapatid, yung ating mga testimony, ialagaan po natin yan dahil isa itong patotoo na yung Yes. ating na buhay ay totoo. Ito Amen, po yung amen. magbibigay sa kalakasan, matuto sila na bumalik o maniwala sila na mayroong Diyos na buhay na nagpapagaling. So, glory to God dahil sa kalakasan na ibinigay sa akin ng ating Panginoon Diyos, siguro sa aking pananaw, sa aking natutunan sa loob ng ubasang ito, masasabi ko na dito talaga ako ibinigay o inilagay ng ating Panginoon. Amen. Kaya tayong hindi lang dito sa loob ng platform, kapatid, huwag po tayong manghihina. Huwag tayong maging iyakin. Baguhin lamang natin yung ating mindset. Lahat tayo imperfect. Kapag ka tinamaan ka ng
preaching ng isang pastor, sasabihin ko na marami iso dyan, lalo na pagka nag-preach ang ating head pastor. Pero tandaan, mga kapatid, yung preaching na yan, yan yung nagbibigay sa atin ng paghubog ng ating karakter. Glory to God. Opo Kung yan. ikaw ay tatama, patama ka. Pero Amen, wag mo amen. litin. Gamitin mo yung tuhod mo, luhurin mo, ipag-pray mo. Yes. Na sana yung lahat ng mga nararamdaman mong negatibo, yun yung magbigay naman sa iyo ng lakas ng loob para Harapin. baguhin Yes. sarili. Kapag ka tayo ng hina, mga kapatid, nawala ang ating pananampalataya, lumalayo din ang himala sa buhay ng bawat isa. Tandaan natin, mga kapatid, unahin mo ng panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Praise God. Napaka-importante po. Yes. Bago ka pumunta sa doktor, bago mo irelay yung sarili mo sa mga gamot, isang sekreto, mga kapatid, Lord, Amen. ikaw ang aking kalakasan. Praise God. Gamitin mo ang doktor na ito, Receive, mga receive. gamot na ito para Yes. maka-powerful po, mga kapatid. Isang buhay na patutuo yan na naranasan ko po 5 beses na po ako na-stroke. Pero nandito pa rin ako Praise sa God. biyaya po ng Diyos. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, sina-challenge po tayo ng ating Panginoon Diyos na huwag tayo manghina, panghawakan natin lahat ng mga pangako ng ating Panginoon Diyos dahil meron siyang ipapakita na totoo yung aking sinasabi. Kaya sa oras na ito, lahat tayo ay patuloy na manghawakan po sa ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Thank you, Lord. Ama naming Diyos na makapagpapalit lahat. Maraming salamat po, Lord, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Patuloy po kami, Lord, na nagpapakumbaba na patuloy mo rin po na hayaan na marating ito ng mas marami pang mga tao Yes, upang Lord. upang maabot nila ang iyong mga salita. Dito ang totoo na tunay na magpapagaling sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Lord, tinataas namin sa iyo ang lahat ng mga namumuno sa bawat isa sa amin. Yes, Lord God. Sa ubos ng faith, Lord. Sa lahat ng mga nananampalatayang mga lingkod mo. Ibigay mo, Lord, sa kanila ang kanilang mga hinihiling upang sa ganun lalo silang tumibay. Lalo silang manghawakan sa lahat ng mga pangako mo sa bawat isa sa amin. Sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Boyet. Talagang true to life experience po niya itong bagay na hinayag niya sa atin ngayon. Naranasan niya talaga ang himala ng Diyos. At naging patotoo siya sa marami. Sa bagay na pinaganap ng Diyos sa kanyang buhay. Abata natin, gumagawa na ng preaching si Pastor Rudy. Kaya nakarelate diyan si Pastora Josie. Talaga kung himala lang sa himala. Amen. Marami rin siyang naranasang himala. Sino ba sa atin ang ayaw ng himala? Amen. Kung tutuusin lahat tayo, itong magkakasama tayo, we already consider this as God's miracle. Sa dami nating kaabalahan, inipon tayo ni Lord. Tayong 27. Amen. Salamat. Dahil yan ay biyaya ng Diyos. Nasaan ang iba? Busy? Taga-alaga? Hindi ba sila nakaranas ng himala sa buhay nila? Hindi ka liliban sa ganitong gawain kung lagi mong aalalahanin ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Totoo yan. Ako na po magsasabi sa inyo. Kalimutan mo ginawa ng Diyos sa buhay mo. I assure you, wala kang ngayon sa gawain ito. Tama po ba? Kaya sinabi ng preacher natin ngayon, reflect. Pagmuni-munihin natin, pagdili-diliin natin, pagbulay-bulayan natin. Ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yung 3 bagay na hinayag sa atin ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, mararanasan natin yan kung magaganap natin itong 3 bagay na itinuro sa atin ngayon. Kaya mga kapatid, wala na ako pang dapat
pang idagdag. Kundi ang nais lang sabihin ng Diyos sa atin ngayon, habang kasama natin ang ating Panginoong Yesus, walang sitwasyon na maituturing na imposible. Sapagkat ang ating Panginoon ay ang miracle working God. Muli, palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Boyet. Maraming salamat, Nak. Talagang ako rin ay buhay na patotoo. Nakita ko ang maraming kahimalaan. Hindi lang once, hindi lang twice, hindi lang thrice. Okay? At naniniwala ako, cancel na po. Wala nang stroke mangyayari sa iyo dahil ikaw ay ganap na pinagaling na ng Diyos. I declare and declare in Jesus' name, you are totally healed right now. In Jesus' name. Amen? Kaya muli, maraming salamat, Nak. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.